Isang mapagpalang magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga, Father. Parang inaantok pa si Father noong gabi tuloy sa atin. Tayo po ngayon ay nasa ika-14 na linggo sa karaniwang panahon, 14th Sunday in the ordinary week. And here we are being invited to approach the Lord whenever we are tired. Habang tayo ay napapagod o pagod na. Marami po sa atin dito ay napapagod at pagod na. Marami sa atin pagod na sa araw-araw na ganap sa ating buhay. Gigising na madaling araw, maghahanda, magbibiyahe papuntang trabaho, pagpunta sa trabaho, mahirap ang trabaho, kaya naman minsan, napakahirap din ang katrabaho. O kaya naman minsan, pauwi, magbibiyahe, mahirap ang sumakay, uuwi na lang kakain, matutulog. Araw-araw, ganyan ang routine. Noong nag-summer job po ako ng 3 buwan sa factory doon sa Baguio, naramdaman ko ang hirap. Ang hirap palang bumangon na madaling araw. Tapos araw-araw nakakapagod ang iyong ginagawa. So imagine niyo yan. Marami po sa atin dito ay ganyan. O kaya naman ang madalas iba, pagod na sa kanilang responsibilidad. Dahil napakabigat, lahat ng responsibilidad sa kanyang pamilya, siya lang ang tumutustos. Nakakapagod din po iyon. You cannot afford to rest because many are depending on you. You cannot afford to take a break because otherwise, walang baon ang iyong anak. Walang pangtustos, walang pagkain ang pamilya. You cannot afford to rest because you have so much responsibility in life. But this time, here Jesus is all the more inviting us that whenever we are tired, exhausted, consumed with our daily routines, He is inviting us to rest in Him. Magpahinga kasama siya at magpahinga sa ating Panginoon. And that is why our Sunday worship is not just an opportunity for us to thank, to pray to God, but also to rest. Magpahinga. Kaya nga Sabbath day. And here, in our first reading, the prophet Zechariah is encouraging Zion to rejoice and be glad. For the Prince of Peace is coming. Ang prinsipe ng ng kapayapaan ay darating. At siya ay nakasakay sa bisirong asno. Di po ba kayo nagtataka bakit bisirong asno? Ito po ay nagkaroon ng kaganapan noong si Jesus ay nakasakay sa donkey pagpasok niya sa Jerusalem. Ito po ang tinutukoy noon. At dito, nakapagtataka sapagkat ang isang hari ay kailanman hindi sasakay sa gano'n. Madalas, nakasakay ang mga hari sa mga kabayo o kaya naman karwahe na kung saan kabayo pa lang, makikita mo na kung gaano sila makapangyarihan. Doon pa lang sa kanilang sinasakyan, makikita mo na kung ilan yung nakapaligid sa kanilang mga knights o kaya naman mga alagad. Ngunit, itong prinsipe ng kapayapaan ay darating mismo nakasakay sa bisirong asno. At dahil dito, makikita natin that the Prince of Peace did not come to conquer the nations. He came to conquer the hearts instead of the people. And that is why the kingdom of God is very different compared to the kingdom of the kings at that time, and even until now. Because His priority is the hearts of the people, not the nations, not the power, not the status, not the influence. And because of that, He was crucified. He willingly offered Himself, crucified on the cross. And because of that also, the cross
did not remain as a symbol of punishment or pain, but a symbol of love and salvation for us. Di ba, diyan mismo makikita natin na kapag inialay natin ang ating mga paghihirap, ang ating pagod, pasanin, pasakit sa buhay at problema, ginagawa mismo ng ating Panginoon at binabago niya ang mga ito upang tayo ay lalo makipag-ugnayan sa Kanya. Mismo sa mga pagkakataong ito, dito natin nakakatagpo lalo ang ating Panginoon. Ngunit pansinin ninyo sa ating Ebanghelyo, hindi sinabi ng ating Panginoon, kapag lumapit ka sa akin, mawawala lahat ng iyong problema. Ngunit dito, sinasabi ng ating Panginoon na kapag inialay mo ang iyong problema, mapasanin, at kung anumang pumapagod sa iyo, mararamdaman mo na hindi mo pasaning nag-iisa o hindi ka nag-iisa sa pagpasad mo sa iyong problema. Kasama mo ako, ang Panginoon. Napakaganda, di ba? Sapagkat iniisip natin, wala na tayong mapagsabihan minsan ng ating mga problema. Iniisip natin, kailangan natin hindi sumuko. Tama naman. Ngunit, ang nagbibigay sana ng dahilan sa atin ay ito, na hindi tayo nag-iisa sa ating mga problema. Kasama natin ang Diyos na palaging nandyan at tinutulungan tayo sa tuwing tayo ay nagkakaroon ng mga problema sa buhay. At dahil dito, here, as we mentioned earlier, the cross did not remain as a symbol of pain and punishment, but a symbol of love and salvation. Also, the same, our weaknesses, our problems, our difficulties in life are not just symbols of, let us say, realities of being alive, but opportunities of encountering God Himself. Kaya lalo dapat huwag tayong sumuko, sapagkat may Diyos na hindi sumusuko sa atin. At Kanyang ibinibigay ang Kanyang banal na Espiritu Santo upang mapagtagumpayan natin ang kung anumang pagsubok na ating nararanasan sa ating buhay. At yan ang mensahe ng ating pangalawang pagbasa ngayon. Dito, ibinibigay ng ating Panginoon ang Kanyang Espiritu upang lalo tayo maging matatag sa pagharap sa ating pagsubok sa buhay. The Holy Spirit transforms any human weaknesses so that we could persevere in following Christ Himself. Napakahirap po sumunod sa ating Panginoon kapag tayo ay may pinagdaraanan. Ngunit dito natin makikita na kahit tayo ay may pinagdaraanan, naririyan palagi ang banal na Espiritu upang lalo tayong tulungang makasunod sa ating Panginoon. Kaya ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo, "Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke and learn from me, for my yoke is easy and my burden light." Bakit po ganito ang mensahe ng ating Panginoon? At that time, the people are really suffering. First, because of the Roman invasion. At dahil doon, they have to pay taxes. Nagbabayad sila ng napakataas na buwis. At nagparoon, the religious leaders at that time are imposing unreasonable tithes. Responsibilidad nila sa kanilang temple. And also, they are imposing rules, laws, and regulations that put extra burden to the people. At dahil doon, lalong naghihirap ang mga tao. And that is why Jesus is inviting them instead. Come to me. Lumapit ka sa akin. Kunin mo ang aking pamato sapagkat ito ay magaan. Napakaganda ng paanyaya ng ating Panginoon. All of us here at some point have our own yoke. Most of
us are yoked to sin. Most of us are yoked to anxieties. We have so much pressure in ourselves. Social media pa lang, makikita mo, napakaganda. Makikita mo bakasyon, napakagandang katawan, marami ng successful. That adds also to our pressure. But Christ is telling us, come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. The yoke of Christ is way light, not because the yoke is light, but because Christ is always carrying that yoke with you. Hindi dahil magaan, literal na magaan, kundi dahil tinutulungan tayo ng Panginoon na pasanin ang ating mga bagay sa buhay. Nakakita na po kayo ng pamato. Sa Ilocano, sa aming lingwahe, ito po ay sangol ang tawag namin dito. Kadalasan ito yung kahoy na nilalagay sa kalabaw ang mahatak niya yung araro. Ngunit sa tradisyon nila at sa kultura nila noon, pang-dalawahang kalabaw ang pamatok nila. At ito ang ginagamit ng ating Panginoon para isalarawan na kailanman hindi tayo nag-iisa kapag sinusundan natin ang ating Panginoon. At dito mga kapatid, marahil mainam na tanungin natin, ano ang mga pasanin sa ating buhay? Ano yung mga pumapagod sa atin na kailangan natin ialay sa ating Panginoon? Ialay natin hindi para mawala, kundi lalo nating makatagpo ang ating Panginoon kahit na tayo ay may pasanin sa buhay. And because of that, life does not become easier, but it becomes bearable.